Ano mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces? Bago matapos ang August 2024 o sa mga natitirang araw ng August 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender, as long as tama naman yung sitwasyon nyo sa reading, ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. So, eto na, magsisimula na tayo. So, dalawa yung senaryong naisip ko. Ay, dalawa ba? Isa na lang. Nalito ko doon sa pangalawa eh. Yung pangalawa, yung third party. O sige na, isama na natin. Yung una, eto magiging brave yung iba sa inyo, pero babae lang tinutukoy ko dito. Babaeng tao o feminine energy. Kung baga makakawala na siya sa something na kinai-stressan niya. Kasi, action siya dito eh. Kung baga susolusyonan niya yung mga bagay-bagay na mahirap ayusin. Haharapin niya na yung mga problema niya. Magtatapon siya ng mga hindi na kailangan sa buhay niya. Susolusyonan niya na ang problema niya. Ganyan. Yung action niya dito. O will. Yung pangalawa na senaryo, lagyan willpower. Yung pangalawang senaryo, mawawala yung kabit. Kung meron man yung iba sa inyo. Kasi yung ano eh, tinatry i-manifest ng iba sa inyo. So, sabihin natin kabit yung kina-stress ng iba sa inyo, ito, mawawala na yun. So, case-to-case basis. Kung dun sa pangalawang senaryo, sino yung tatamaan ng reading na to? Ito yung partner niya, Taurus, Virgo. Ang haba pa ng oras. Dito pala. So ano to? Magdadalawang senaryo ba ako dito? O sige, dalawang senaryo. Una, may lalaki tayo dito. Yung lalaki hindi siya masaya. Kunin nyo lang yung description na tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi yung lalaki dito, masculine energy, ay siguro kasal siya, may anak, may business, pero hindi big time, small owner lang. May work, pero hindi stable. Pwede rin ganun. O pwedeng may work, pero malit ang sahod. O wala talagang work. Hindi siya masyadong mayaman. O baka hindi talaga mayaman.
Kasi kung gano'n ang case, kaya na may lovers tayo dito. Ilalayo ko sana sa topic ng relationship. Sabihin nating may nakasamaan siya ng loob. Kasi baliktad nga yung lovers. Mukhang magkakaayos sila nung nakasamaan niya ng loob. Makakabati na sila. Ngayon, sa pangalawang senaryo, pero kung nakasamaan ng loob, hindi naman love related, pero may nakasamaan ng loob yung lalaki, magkakabati sila. Sino yung nakaaway niya? Sagittarius, Leo. Yung pangalawang senaryo, tawag dito, ito na relationship na to. Naghiwalay kasi nagkabalikan sila nung kabit. OMG, same na lalaki yung description. So, sino naman yan? Sino yung partner dito? Kung yun ang case, ha? Kasi nga, dalawang senaryo. Nagkabalikan sila nung kabit. Ibig sabihin, nangyari na to, nag-break na sila, tapos, eto, magkakabalikan ulit. Cancer, Libra. Reservation. Ay, ano yan? Parang may gusto yung iba sa inyo, kaya lang matatrap sila. Hindi naman to literally may kinalaman sa tao. Parang more like bagay. Bagay, gamit. Basta dinidesire ng iba sa inyo. Na baka matrap sila sa utang. Pwede. O sa gustong bilhin. Masyadong mahal. Kaya yan, natrap. Loan. Yun na pala yung utang. O magpapareserve yung iba sa inyo. Pero matatrap sila. Ano kaya yun? Contract. Ang laki pala ng interest. Pwedeng ganun. Extravagance daw kasi eh. So, yun lang naman naisip ko eh. Utang, loan, may gustong bilhin, kaya lang masyadong mahal, masyadong malaki yung interest. Beware. So, sa madaling salita, wag muna siguro paglaanan ng panahon ang mga bagay na hindi kailangan. O else, matatrap sila dito. Pride. Oy, ito maganda. So, ang dating sa akin, yung iba sa inyo, ay magti-take pride sa kanilang family. Whether biological family to, parents, siblings, o sarili nilang pamilya, asawa at anak. O ito yung angka nila. Magti-take pride yung iba sa inyo. O proud siguro. Sa angka no, family no to, stress. O wag daw ma-stress, wag stressin ang sarili. No, stress stop. O, parang, wag stressin ang sarili. Di ba? Tumigil sa pag-stress sa sarili. O siguro, itigil ang masamang gawain na hindi masyado natutulog, di ba? Itigil.
Huwag pressurein ng sarili. Di ba? Kung na-stress na, take a break. Para makapagpahinga. I-rest ang utak. Good news. Homeless. May miracle daw. Baka magkakapera yung iba sa inyo kasi homeless eh. Pag ganyan, wala kang pera. Hindi ka makapag-afford ng tirahan eh. Baka magkakapera yung iba sa inyo. Baka magkakaroon na ng sariling bahay at lupa. Diba? Yung iba pabahay ng gobyerno. Baka, who knows? Maging maswerte yung iba sa inyo na mabigyan ng bahay ng gobyerno. O, ano pa bang pwedeng masabi dito? Magkakapera. Halimbawa, may ginawa yung iba sa inyo pero nag-fail. So, this time, may miracle daw na maaaring mangyari. Baka maging successful na this time kung ito try again. Miracle surprise, oh. Surprise? Wala na akong maiyan eh. Sama surprise. Siguro, surprise para sa mga taong feeling nila black sheep sila. O, sa mga taong itinakwil, OMG. Passed away. Itinapon, itinaboy. Sabihin natin na-demolish yung bahay nila, o kinuha ng bangko yung bahay nila, o ng gobyerno yung bahay nila, o ewan ko, nawalan sila ng tirahan for some reason. Pwedeng ganon. Kumbaga, masu-surprise yun. Yung tao yun. May milagrong maaaring mangyari. O, pwede rin doon sa mga black sheep na. Feeling nila black sheep sila sa family. May encouragement dito. So who knows? Baka mabigyan sila ng lakas ng loob na maging masaya. O magpatuloy pa sa buhay, ganyan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.